ng isang sahaba. Sabi niya, Ya Hudhaifa, sa isang sahaba, paano ko malalaman na fitna ba ako o hindi? So yun naman yung question niya. So hindi naman ganito, pero yun ang question niya. Sabi ni Hudhaifa bin Yaman, in ra'aita, kapag nakita mo kahapon yung haram ay nagiging halal sa'yo, at nakita mo yung halal kahapon, nagiging haram sa'yo, fa-anta maftun, na fitna ka na. It's like, for example, alam mo yung haram na nakaraan, na haram talaga siya. Pero ngayon, gina-justify mo na yung haram, hindi ko kasi gusto ko minsan lang naman to. Di ba? So, hindi mo namamalayan na yung haram pala kahapon na hinaharam mo, ginagawa mo na pala. Tapos, hindi mo lang ginagawa, gina-justify mo pa. Yun yung nakakatakot. Alam mo yung pinaka-nakakatakot sa lahat ng fitna, yung justification ng haram na kahit alam mong haram, pero pinaglalaban mo siya sa pagitan ng sarili mo. Sometimes, alam mo, mababaw pa yung kasalanan na kapag ginagawa mo lang siya kasi of desires, sa kagustuhan mo. But, yung gagawa ka ng isang bagay na haram, tapos wala ka ng desires, pero gina-justify mo yung haram na yun, ay pwede sa'yo, malaking kasalanan sa Allah Ta'ala, anta maftun, na fitna ka na talaga. Yan ang pinakamatinding fitna sa generation ngayon. Yun sa pagitan ng takalibul umur, yung nagkakaroon ng fluctuation ng isang bagay sa religion ng Islam. Yung isang bagay na, tingnan ninyo halimbawa sa time ngayon, di ba uso yung crime? Ngayon yung pagnanakaw, yung ganyan, hinahayaan ng mga tao, example, dito sa San Andres example, maraming magnanakaw, hinahayaan ng mga tao. Aabot sa point sa next generation, yung pagnanakaw magiging halal sa kanila. Kasi bakit? Kung pinagbawalan sana nila ngayon, sinusumbong ng mga tao, malalaman at ma-adapt nila yung isang bagay ng haram mananatili yung haram. Pero dahil ang mga tao, hinayaan nila lumaganap yung haram, naniniwala sila, akala nila yung haram na yun, halal na. So, yun ang pinakamatinding point. So, ngayon, dito, paano ko malalaman na safe ka sa fitna kapag hindi ka umabot sa ganung punto? Na yung nakikita mo kahapon na haram ay hindi mo gina-justify na halal na sa'yo ngayon. So, yun yung pinaka-assurance. Tsaka ikalawa, sabi ni Uzaifa ibn Yaman, radiyallahu anhu, sabi niya, paano ko malalaman, sabi ng isang tao, when we say kasi fitna, sometimes ang nahuhulog dito mga munafikun. Mga munafikun. At lalong-lalo na sa justification ng isang haram pati ng halal, ang unang-una na nag-justify dito yung mga munafikun. Sabi ng Allah Ta'ala, wala kalibitagal fitnat sa min qabl, wa qallabu lakal umur. Yung mga munafikun, sabi ng Allah Ta'ala, wala kalibitagal fitna. Sila yung lagi naghahanap ng fitna. At paanong ginagawa nila sa paghahanap ng fitna? At hindi lang sila naghanap ng fitna para gawin yung fitna. Ang naghahanap pa rin yung mga munafikun ng fitna para i-justify nila sa mga Muslim na itong bagay na to hindi man yan kasalanan, gawin mo na yan. At umabot sa punto na alam nyo ang ginagawa ng mga munafikun para gawin ng mga Muslim yung isang bagay na haram, idadaan nila sa pagitan ng katatawanan. Wala kang boyfriend, hindi ka babae. So ang gagawin nila para ma-justify yung isang haram, tingnan ninyo, para ma-justify yung isang haram, para maging halal sa kanila, idadaan sa pagitan ng ibang pamamaraan ng katatawanan para ikaw yung walang boyfriend na hindi ka gumagawa ng haram, i-justify nila ikaw yung makasalanan at yung paggawa ng haram ng zina, sila yung nasa katotohanan. Nakuha ninyo? So yun yung karamihan ng ginagawa ng mga tao, yung justification para sabihin nila hindi sila na fitna. At kabilang sa mga palataan ng fitna ng mga tao yan.